Isang bata ang inabandona sa tapat ng GMA Network Center kagabi. Hindi po namin ipapakitang kanyang muka batay sa panuntunan sa pag-uulat sa mga kasong may kinalaman sa mga bata. Nakatutok si Victoria Tulad, eksklusibo. Halos butot balat na ang batang lalaking ito nang mapulot sa tapat ng GMA Network bandang alas 9 kagabi. Kala ko yung kahon na basura, ganun. Tapos tinignan ng anak ko mabuti, bata, sabi niya. Agad dinala ng pamilyang nakapulot ang bata sa GMA na nagdulog ng kaso sa NCR Office ng Department of Social Welfare and Development. Bandang alas 10 ng gabi dumating ang kanilang social worker. Dinala muna niya ang bata sa East Avenue Medical Center upang patignan. Ayon sa doktor, tinatayang 3 hanggang 5 taong gulang ang bata na pinangalanan nilang BBX. Siya po ay severely malnourished. Ang isa pang kapansin-pansin ay siya ay mayroon tinatawag na cerebral palsy. Bagaman may karamdaman, sinabi ng doktor na stable naman ang kalagayan ng bata kaya hinayaan na nila ang DSWD na dalhin siya sa kanilang tanggapan. Wala naman po siyang problema na let's say in distress na tinatawag namin, yung hinahirapang huminga or naghihingalo or what, hindi naman po gano'n. So yung bata ay okay naman kagabi. Ayon sa DSWD, inatake ng seizure o kumbulsyon ang bata kaninang madaling araw. At around 4 a.m., nagkaroon ng seizure attack yung bata. So binigyan siya ng first aid, in oxygen, mouth-to-mouth resuscitation nung nurse natin. And then after that, pinarush na talaga sa East Avenue ulit. Seizure, nawalan na ng oxygen. Dead on arrival na ang bata. We cannot pinpoint yung kanyang true cause of death. Tulong-tulong na siguro ito, no? Malnourished, tapos mahina yung bata. Nasa East Avenue Medical Center pa ang bangkay ng bata. Patuloy pa rin daw ang paghahanap ng DSWD sa kanyang mga magulang. Ayon sa DSWD, taon-taon ay nakatatanggap sila ng humigit kumulang 100 kaso ng mga inabandonang bata. Panawagan nila sa mga magulang kahit naghihirap ang pamilya, sana ay huwag pabayaan ng anak dahil karapatan nila ang mabuhay. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Samantala, bumisita po kamakailan dito sa Pilipinas ang isang makeup artist mula sa Hollywood. Nagturo siya kung paano ang paglalagay ng special effects na makeup na pwedeng panakot sa Halloween. Yan po ang tinutukan ni Lars Santiago. Sa isang pambihirang pagkakataon, dumalaw sa Pilipinas ang batikang Hollywood makeup artist na si David Willis. Si David lang naman ang nasa likod ng paglikha ng special effects makeup sa mga karakter ng mga sikat na Hollywood films tulad ng Star Wars, Matrix, Moulin Rouge, Wolverine, House of Wax at marami pang iba. Sa Makeup Academy na ito sa Quezon City, ibinahagi ni David sa ilang makeup students ang kanyang kaalaman sa paggawa ng special effects makeup. At dahil buwan na raw ng Halloween parties, ang una niyang sample, zombie makeup. It doesn't necessarily need to be a particular brand of makeup. It can be anything. You just need to use your mind. Malaking tulong daw ang kaalaman sa pag-makeup para mas maging epektibo ang karakter na gusto mong makuha. Parami na rin daw ang nagiging interesadong matuto sa larangang ito. Many are very interested. Normal women, working women, the professionals, marketing people, they all are interested about makeup. Bilib na bilib ang ilang makeup students tulad ni Pong sa mga bagong estilong na discovery niya mula sa Hollywood makeup artist na si David. Sobrang dami na. Cuts, yung fake bloods, kung paano gawin. Ngayon, he's teaching us how to, parang zombie yata. Mahirap at mabusisi daw ang paggawa ng iba't ibang karakter, kaya dapat malikot din daw ang utak ng mga gustong matuto nito. You need to be inspired by what you see outside. You need to look outside the square. You need to be imaginative. You need to experiment. Magic baka mo. Makeup lang yan. Lars Santiago, nakatutok, 24 oras. Susunod! Ilang estudyante sa lungsod ng Zamboanga sinapian daw ng kaluluwa ng isang guro. At ang trick or treat na mga chikiting sa Kapuso Network, mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.